Isang mapagpalang umaga sa inyo, brothers and sisters, na maghatid sa inyo ng mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So ang ibabahagi ko po sa inyo sa bidyong ito ay hanguin po natin sa aklat ng Juan chapter 16 verse 25 hanggang 33. Unawain po ninyo, brothers and sisters, kapag ito po ay dumaan sa inyong mga wall at napanood po ninyo, hanggat maaari po tapusin ninyo ang video upang maunawaan po natin kung ano po ang nilalaman ng mensaheng ito ng Panginoong Yesus sa atin. Yan po. Kapagkat kung hindi po natin tatapusin, hindi po natin maunawaan. Ang sabi po dito sa aklat ng Juan chapter 16 verse 25 hanggang 33, ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na yaoy, sa Kanya, sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y iniibig ninyo, at naniniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Ako'y mula sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis ako sa sanlibutan at babalik sa Ama. Sinabi ng kanyang mga alagad, Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo, at iiwan ninyo akong. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan po, brothers and sisters, ang mabuting balita ng Panginoong Yesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Purihin natin ang Diyos, purihin natin ang Panginoong Yesus. So, ayan, bago po tayo magpatuloy doon sa ating paksa sa bidyong ito, nais ko lamang ipaalala sa inyo at pinapaalala ng Panginoong Yesus sa atin sa panahon po natin ngayon, sapagkat ito po ay ang mga huling araw na po at nalalapit na po yung pagbabalik ng Panginoon sa lupa upang tayo'y sunduin. Yan po, kaya ako'y natutuwa kapag naririnig ko yung mga ganyan, sapagkat dapat tayong matuwa sapagkat susunduin na tayo. Ang hindi lamang matutuwa sa pagbabalik ng Panginoong Yesus ay yung mga hindi pinaghaharian ng Diyos, sapagkat wala po sa atin yan, wala po sa kanila yan. Pero kung tayo po ay pinaghaharian ng Panginoon, dapat tayong matuwa, sapagkat makakaalis na rin tayo sa daigdig na ito na puno ng kasalanan. Ayan po. So narito po ang paalala sa atin ng Panginoong Yesus sa panahon natin ngayon, sapagkat marami po ang nangangaral o nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi naman talagang totoo salita ng Diyos, sapagkat ang ipinangangaral po nila ay wala po sa Biblia. Ang totoo po na salita ng Diyos ay nakukuha po sa aklat, sa banal na aklat. Yan po, hindi po yan, wala po tayong kaugnayan at walang kaugnayan sa Diyos anuman ang sabihin natin kung naglilikha po tayo ng sarili nating pangungusap, sapagkat ang Diyos kaya po ibinigay sa atin ang Panginoon ang kanyang bugtong na anak upang ang kanyang salita, ang kanyang sundin natin, at narito po yan sa banal na kasulatan ng kanyang salita.
Kaya kung meron po kayong naririnig na nangangaral na wala po dito sa loob ng Bibliang ito, mag-isip-isip na po tayo. Iligtas po natin ang ating sarili. Wala pong makapagliligtas sa atin kung hindi tayo mismo. Hindi po si Pulano, hindi po si Juan, hindi po si kung sino-sinong mga tao. Wala pong makakapagliligtas sa atin tungo sa buhay na walang hanggan kung hindi yung sarili natin. Baguhin po natin yung pananaw natin sa buhay natin. Baguhin po natin yung ating pag-iisip. Ayan po. Isipin natin yung mga bagay na makalangit, hindi po yung mga bagay sa daigdig na ito, sapagkat yan po ay mapaparam ang lahat ng iyan. So narito po at marami po ngayon ang nangangaral. Katulad po nung narinig ko po nung isang araw na nangangaral na talagang inililigaw po yung tao. Ang sabi pa po, may tinawag siyang pangalan, which is itong si Jose, yung naging anak, asawa ni Maria, na dahil daw kung tayo po ay maniniwala kay Jose, yun daw yung magdadala sa atin sa Diyos. Kapatid, nais ko lamang pong may palala sa inyo, wala pong makapagdadala sa atin sa Diyos na kahit na sino, maliban ang Diyos ay sumaatin. Sa atin po ang Diyos. Hindi po, wala pong makapagdadala sa atin sa Diyos. Hindi po yung mga kahoy na yan na binabanggit nila, hindi po yung mga patay na. Patay na yung mga yon, at saka ang nagtalagaan yan sa kanila, mga tao lamang. Lagi po nating tatandaan, brothers and sisters, anuman ang sabihin ng tao, wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Maliban ang sinasabi ng tao is salita ng Diyos. Kaya wag po tayo basta-bastang maniniwala. Ay narinig ko si San Jose daw, hindi naman kailangan tawagin San Jose yun kasi si Jose, karpentero po yun. Naging bahagi lamang siya dahil naging asawa niya si Maria nung naipanganak na, bago pa maipanganak, pinakasalan niya si Maria na manganganak nung tao na pananahanan ng anak ng Diyos. Ayan po. Kaya hindi po natin dapat yan, mga ganyan, mga tao na yan, hindi po dapat natin, ang anghel nga ayaw nila na sambahin sila. Yun pa kaya si Jose na tao lamang yun, parehas po natin yun. Kaya wala pong kaugnayan sa Diyos yan. Ngayon kapag ganyan, ini-encourage po kayo dahil kay Jose, dadalhin tayo sa Diyos, huwag po kayong maniniwala ng ganyan. Niloloko lamang po kayo niyan. Wala pong makapagdadala sa atin sa Diyos kung hindi yung sarili natin. Pakinggan po natin dito sa aklat ng Roma, nang sabi, pakinggan natin dito, wala pong makapagdadala sa atin sa Diyos. Ang Diyos ang sa atin kung tayo po ay magiging mananalig at manampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kung susundin po natin ang kanyang mga utos, hindi na po kailangan tayong dalhin sa Diyos sapagkat ang Diyos mismo ang mananahan sa atin. Yan po ang lagi nating tatandaan. Kaya kapag meron po nangangaral na sinasabi nila na dadalhin tayo nito sa Diyos, wala pong magdadala sa Diyos kung hindi tayo sarili natin. Sa mga gawa natin, sa mga salita natin, sa ating pananalig at panampalataya sa Panginoong Hesus, yan po ang magdadala sa atin sa Diyos. Hindi na kailangan na may magdala sa atin sapagkat sa atin ang Diyos. Paano natin nasabi? Kung tayo po ay mananatili sa turo ni Kristo, doon po mananahan po sa atin ang Diyos. Pero kung yung pakikinggan po natin ay yung mga turo ng tao, nasasabihin na ito nga kung susundin o mananalig tayo sa kanya, kaya San Jose, hindi naman San Jose yan ang tao lang po ang nagtalaga niyan, hindi po ang Diyos. Ayan po ang lagi nating tatandaan. Ang sabi, dadalhin tayo kay San Jose. Kapatid, ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan sa Diyos, ang ating sarili, ang pananalig natin at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Ikalawang Juan, chapter 1, verse 9 hanggang 11. Ang sabi dito, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag nito. Ayan po, nagdaragdag dito. Ganyan po, dinadagdagan po
Si San Jose o San Jose, wala namang kaugnayan sa ano yan eh. Hindi dapat yan ang sinasamba o hindi dapat yan ang naging dahilan upang tayo'y makarating sa Diyos. Kung hindi ang sarili natin. Sa pakikinig sa turo ni Kristo, sa pagsasabuhay ng turo ni Kristo, at pananalig sa Kanya. Kaya nga ang sabi dito sa aklat ng ikalawang Juan, chapter 1, verse 9 hanggang 11, ang hindi nananatili sa turo ni Kristo kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Hallelujah. Di ba? Hindi na kailangan may magdala sa atin sa Diyos. Manatili lamang po tayo sa turo ni Kristo. Ay mananahan na po sa atin ang Diyos. Kaya kalukuhan po yan. Sasabihin ng mga nangangaral na may magdadala sa... Wala na po. Kaya nang itanim po natin sa isip natin, walang maaring magdala sa atin sa Diyos. Kung hindi yung sarili natin, manalig tayo at sumunod sa mga turo ni Kristo. Hindi po turo ng tao. Sapagkat ililigaw po tayo noon. Kundi nagdaragdag dito ay hindi pinananahanan ng Diyos. Sino mang nananatili sa turo ni Kristo ay pinananahanan ng Ama at ng Anak. Sino mang dumating sa inyong na iba ang turo, ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong babatiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya ay nagiging kaisa niya sa masasamang gawain. Kita nyo? Kasi may magsasabi po yan eh. Turo ni Kristo. Pero hindi naman makikita sa pagtuturo. Ang ituturo yung pangsariling isipan. Wala pong kabuluhan yan sa Diyos. Ayun po ang lagi natin tatandaan. Kaya dyan sa mga nangangaral po ng mga ganyan, huwag po nating ililigaw. Binabalaan ko po kayo. Huwag po ninyong ililigaw ang tao sapagkat kailangan po ng Diyos yan magbagong buhay. Maawa po kayo sa mga taong walang alam sa salita ng Diyos. Kayong mga nangangaral dyan ng salita ng Diyos ko, no? Huwag nyo pong ililigaw ang tao sa pamagitan ng kung sino-sinong binabanggit natin. Ipangaral natin ng katotohanan, ang salita ng Diyos. Binabalaan ko po kayo, kayong mga nangangaral ng hindi tapat. Mangaral po tayo ng tapat. Kung talagang tinawag kayo ng Diyos, ipangaral ninyo ang salita ng Diyos. Hindi yung mga kung ano-ano yung mga nasasagap ninyo. Pati yung mga kahoy i-introduce ninyo sa mga tao na yun ang magdadala sa Diyos. Napakalinaw po dito. Babala po sa inyo yan. Kapag hindi po kayo nagbago, brothers and sisters, kayong mga nangangaral ng salita ng Diyos, bababa ang Diyos at magbabalik kaagad kung hindi po tayo magbabago. Yan po ang lagi nating tatandaan. Tayo din po ang makapagliligtas. Pakinggan pa rin natin dito sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 9 to the following. Nang sabi dito, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Nakita nyo? Kabuktutan nung nagtuturo na yon. San Jose magdadala sa atin sa Diyos. Kapatid, itinutuwid ko yung mga sinasabi ninyo. Mali po. Huwag ninyong ililigaw ang tao. Instead na ilapit natin sa Diyos ang katotohanan ng salita ng Diyos, inilalayo natin sa pamagitan ng mga kahoy na yan, sa pamamagitan ng mga kung ano-ano, pati yung mga bunga ng mais ilalapit natin sa tao. Sasabihin natin yun ang magliligtas sa atin. Sasabihin natin dahil sa pagkarga natin ng katawan ng mais na yan, maliligtas tayo. Kapatid, si Kristo ang Diyos, dalawa lamang ang dapat natin parangalan, hindi kung sino-sino. Kung talagang nagtuturo kayo ng salita ng Diyos, dalawa lang ang dapat natin parangalan at papurihan, ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Nakakapanginig po ng laman. Sorry po, brothers and sisters, hindi po ako nagagalit. Bagkus itinutuwid ko po yung mga pagkakamali.
Sapagkat ano nga ang sabi sa aklat ng Tito, chapter 1, verse 13, pagsabihan mo ng may kabagsikan upang sila'y magsipanampalataya, magsigaling sa pananampalataya. Kaya kung gusto ninyo manampalataya sa Panginoong Hesus, ito ginagawa ko po, paalala sa inyo. Babala sa inyo sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos na hindi ninyo tinuturo ng may katapatan, kundi ginagawan pa ninyo ng mga kulay, ginagawa ninyo ng mga pintura para gumanda sa pandinig ng mga taong naligaw. Kawawa po, hindi po kayo ang kawawa dito. Di bali na kayo kasi kayo nakakaalam ng salita ng Diyos, ituturo ninyo ng hindi tama, mas mabigat ang parusa ninyo kaysa doon sa naturuan ninyo. Ganun pa man, sa kawawa din yun kasi mapupunta rin sa impyerno. Kaya paalala po sa inyo mga brothers and sisters, kayo pong nagpapahayag ng salita ng Diyos kuno, ipangaral ninyo na may katapatan ng salita ng Diyos. Nakita nyo, walang ibang magdadala. Ang sabi dito sa aklat ng Roma chapter 13 verse 9, kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sinabi ba na parangalan mo yung kapwa mo para maligtas ka? Sinabi ba ng Panginoong Hesus na banggitin mo ito si Bugyo Toy para maligtas ka? Hindi. Kung hindi, ang sabi dito, ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at siya at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kautusan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa kanya. Ayan po. Kaya mali po yan na kung sino-sino mga binabanggit po ninyo. So yun lamang po brothers and sisters yung paalala ko po. At doon sa mga nangangaral, binababalaan ko po kayo, pangaral ninyo ang salita ng Diyos ng may katapatan. Huwag kung sino-sino yung pinararangalan natin, binabanggit natin, pati yung mga patay na. Wala na pong magagawa yun, yung mga namatay ng tao. Ayan ang itanim po ninyo sa kukote ninyo. So yan lamang po brothers and sisters, hindi po ako nagagalit. Itinutuwid ko lamang po ang mali sapagkat kung wala pong magtutuwid sa mali, lahat ng tao ay maniniwala sa mali. Yan po ang lagi nating tatandaan. So ang tutunghayan po natin dito sa Ebanghelyo na ating tinunghayan ay ito po yung sinabi dito ng Panginoong Hesus na ang mga ito'y sinabi ko sa inyo ng patalinghaga. Subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayoy. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Ayan, ano nga ba ang mga kapatid ang tungkol sa Ama? Ayan po, dapat yung pinag-aaralan natin, hindi yung tungkol sa mga kahoy, sa mga kung ano-ano mga nasa pukote ninyo. Tuturo kayo tinuturo ninyo mga kabulastugan. Tatandaan nyo na, hindi pa kayo natutong magturo ng salita ng Diyos. Ako nga, kailan lang po ako bago lang po ako tinawag ng Diyos. Pero bakit ang itinuturo ko salita ng Diyos? Sapagkat natatakot po akong magdagdag dito. Natatakot po akong magbawas. Kung ano lamang yung tinuturo sa akin, yun po ang ipinapahayag ko sa akin mga kapatid na nagnanais pong makalaya sa impyerno. Sapagkat kung wala pong magtuturo sa atin ng tama, lahat ng tao ay mali. So ito po yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Ano nga ba ang tungkol sa Ama? Wala pong nakakaalam ng tungkol sa Ama. Alam natin, alam naman ng lahat ng tao ng Diyos, naniniwala tayong may Diyos.
Pero hindi po natin ginagawa sapagkat paano po natin magagawa kung hindi po natin isinasabuhay ang salita ng Diyos. Iba po yung sinasabuhay natin, yung mga kwentong barbero eh. Hindi po salita ng Diyos. Wala pong kaugnayan yan sa Diyos. Kaya dapat po, ang pahalagahan natin, yung nagtuturo ng tunay na turo ng Diyos, salita ng Panginoon. Huwag po yung mga barbero, kwento ng barbero. Sapagkat instead na nag-assume tayo na tayo'y maliligtas, mapupunta po tayo sa kapahamakan. Iligtas po ninyo ang sarili ninyo. Kayo po ang makapagliligtas sa inyong sarili. Hindi po kami, hindi po ako, kung hindi kayo po sa pamagitan ng pakikinig ng salita na ibinibigay ko po sa inyo, which is ang salita ng Panginoong Hesus. Yan po ang makapagdadala sa inyo tungo sa kaligtasan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ako, wala po akong magagawa. Sus Maria Jose, kung makikinig kayo sa mga salita ko, wala kayong magagawa. Pero yung itinuturo ko po sa inyo ngayon, ayan po ang may magagawa. Yan po ang makapagliligtas sa inyo. Yung salita ng Diyos, kung yan po ay susundin ninyo. Kung kayo po ay mamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Hindi po utos ng tao. Wala pong magagawa ang tao. Kapahamakan po ang pupuntahan ng utos ng tao. Yan po ang lagi po nating tatandaan. So ito po, brothers and sisters, napakasarap po magpahayag ng katotohanan. Kung maaari lamang po, kahit maghapon siguro napakasarap po magpahayag ng katotohanan. Kaso limitado po yung oras natin dito sa social media. Kaya ako nga kahit nagkakabulol-bulol po ako, binibilisan ko po para mahayag ko po sa inyo yung ninanais ng Panginoon na makarating sa inyo. Yan po yung layunin ko po, na mahiparating po sa inyo ang katotohanan, which is ang salita ng Diyos. So ano nga ba ang tungkol sa Ama? Napakarami po ng tungkol sa Ama na mabubuting gawa. Hindi lamang po natin alam, hindi lamang po natin nakikita. Ano nga ba ang mga ito? So ngayon mga brothers and sisters, kung gusto po ninyong malaman kung ano po yung mga bagay na ito na katangian ng Diyos, may ibibigay po ako sa inyo. Ito'y kakaunti lamang, 7 lang man po yata ito. Kasi siyempre kailangan po natin na mahirap naman po kapag mahaba na po yung video natin sapagkat ayaw nang tanggapin ng social media. Kailangan yung nasa tamang lang, or minsan nga ako lumalabis na napapasarap yung ayan. So, napakasarap po maghatid ng mabuting balita para sa ating mga kapatid. So, ang sabi po dito ng Panginoong Hesus sa aklat ng Juan, ang Diyos ay nagtuturo, or dakila ang Diyos, pinakadakila ang Diyos sa lahat. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus dito sa aklat ng Juan chapter 10 verse 29, ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Dakila sa lahat. Hindi tayo maaagaw ninuman sa Ama. Kahit na ang diablo wala pong magagawa sa atin. Kaya ako nga pinaglalaroan ko na lang ang diablo Ninungus-ngus ko yung nguso niyan sa pader. Kapag nanggugulo. Hindi lang ninyo alam mga brothers and sisters, pero kung alam ninyo, yung mga nanggugulo sa isipan natin, yung mga nag-i-interrupt sa atin kapag tayo'y gumagawa ng mabuti, si Satanas po yan, ang diablo po yan, si Lucifer yan. Hindi lang natin alam. Kaya ako kapag umaatake na yan, inginungus-ngus ko yung nguso niya sa pader. Kaya lumalayas po yan. Kung alam lamang po natin yan, na si Satanas yan, dapat kung alam natin yung kinatatakutan niya, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Hindi natin alam Kaya akala lang natin, tayo na lang yan. Sige, naangkin na lang natin yung kagawa ni Satanas. Kasi wala nga tayong alam. Ayan. Ang una, ang sabi dito, dakila ang Ama sa lahat. Siyang pinakadakila. Pangalawa, ang sabi dito sa aklat ng Juan chapter 6 verse 45,
nasusulat sa aklat ng mga propeta. Tuturuan tayo ng Diyos. Yan yung pangalawa. Dakila ang Diyos sapagkat tuturuan niya tayo. Mismo ang Ama ang magtuturo sa atin. Bago tayo lumapit sa Panginoong Hesus, tayo ay tuturuan muna ng Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Juan, chapter 6, verse 45. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Ayan. Bago tayo lumapit sa Panginoong Hesus, tuturuan muna tayo ng Diyos. Kasi sa Diyos muna ako nakipag-usap noon bago ako lumapit sa Panginoong Hesus So kapag tayo po ay natuto na, ayan, lalapit na tayo sa Panginoong Hesus. Ang sabi pa nga dito, sa aklat ng Juan chapter 15, ang Diyos din po ang naglilinis. Lilinisin po niya tayo nito. Na ang sabi dito sa aklat ng Juan chapter 15 verse 1 to the following, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Diba? Pinuputulan, nililinis tayo ng Diyos. Kapag tayo po ay nagkakamali, pinuputulan po tayo ng konti. Minsan nga daliri natin. Wala po sa Biblia yan. Pinuputulan po tayo, nililinis po tayo. Katulad po nung gulay. Kapag merong gulay, naalis mo yung mga tinatapon mo yung may uod. Ganyan ang Diyos, nililinis tayo sa ating karumihan. Pinuputulan tayo ng sanga upang lalong dumami ang bunga. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Diba? Pangatlo, or pang-apat rather, ang Diyos din po ay ilaw. Siya rin po ang nagbibigay ng liwanag sa atin. Ayan po, kaya po pinapakilala ko po ang Diyos Ama. Ayan po ang dapat natin ipinapakilala. Ang Diyos Ama at ang Diyos Anak lamang ang ipinapakilala natin sa mga tao, hindi po kung sino-sino. Pati yung mga kahoy, ipakakilala mo. Yung klase kang nagtuturo ng salita ng Diyos. Parang hindi ako makamove on doon. Ang klase kang, diba? Ituro mo, ipakilala mo kung ano ang Diyos. Kung talagang tumanggap ka mula sa Diyos, pero kung turo lang sa'yo ng tao, well, naintindihan kita. Pero dapat kong gawin ito, paalala, hindi lamang sa'yo, hindi lamang sa kung kanino, kung hindi sa lahat ng nagtuturo na ipangaral natin ang katotohanan. Hindi yung mga kabulastugan, mga kwentong barbero. At ito rin ang sabi dito, ito ang aming narinig sa kanyang anak. At ipinahayag namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Ayan po, wala tayong anumang kadiliman kung tayo'y susunod sa Diyos. Kung tayo'y susunod sa Panginoon, wala po tayong kadiliman Kaya nga minsan sasabihin sa atin, siraulo na tayo Di bali tayo sabihan na siraulo basta tayo'y sumusunod sa utos ng Diyos. Mas masama siguro sabihan tayo ng siraulo kung tayo'y gumagawa ng masama. Mas lalong mahirap yun. Dapat tayong masaktan doon. Pero kapag tayo po ay hindi gumagawa ng masama at tayo'y tumatawa, hindi po tayo dapat masaktan. Bagkus magtuwa po tayo kapag tayo'y inaalipusta. Sapagkat mangyayari po yan nangyari po sa Panginoon yan. Nung siya ay nangangaral, inalipusta siya ng lahat ng tao. Lalo na yung mga eskriba at saka mga pariseyo. Yung pa yung mga kinikilalang tagapagturo noon ng salita ng kautusan ni Moises. Yung pa yung nanuya sa Panginoon. So ayan, tuloy.
at nililinis at nagpapawalang sana ang Diyos Ama. Pakinggan natin sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18 nang sabi dito ng Panginoong Diyos, halikayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Ang sabi ng Panginoon Diyos Ama, kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kita nyo? Kaya wala po makapagdadala sa atin sa Diyos kung hindi ang sarili po natin. Maliban po na tayo'y maturuan ng Diyos, hindi tayo matututo ng salita ng Diyos. Magiging busilak tayo sa kaputian. Kaya hindi po tayo makapaglilihim sa Diyos Kahit ano pong gawin natin, kahit anong pagtatago po natin, hindi po tayo makapaglilihim sa Diyos. Sapagkat alam niya po kung ano ang iniisip natin, kung ano ang binabalak natin, kung ano ang ginagawa, lahat po. Kaya hindi po tayo makapaglilihim sa Diyos. Kala natin makapaglilihim tayo, kapatid. Walang makapaglilihim sa Diyos. Lahat ay lantad. Lahat ay nakikita niya. Kahit ngayon nagsasalita ako, alam niya yan. Alam ng Diyos yan kung ano ang sinasabi ko. Kaya kala ng mga iba, lalo na yung mga mamamatay tao, itago ika natin doon sa malayo, doon sa damuhan para hindi makita lahi ng mga ulupong. Hindi kayo makikita ng tao pero ng Diyos. Bago pa ninyo gawin yan, alam na ng Diyos. Pakinggan natin dito sa aklat ng Karunungan ni Solomon, chapter 1, verse 6 hanggang 11. Tingnan ko kung meron pa kayong makapagtago pa kayo ngayon. Pakinggan ninyo. Kapatid, kapag ito po ay napanood ninyo, pakinggan, unawain po ninyo nang hindi na kayo makapagtago pa. Ang sabi dito sa aklat ng Karunungan ni Solomon, chapter 1, verse 6 hanggang 11. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat, ngunit hindi niya papayagang lapastanganin ang Diyos. Sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Hallelujah! Ano, makapagtago pa tayo? Makapaglihim pa tayo sa Diyos? Naririnig niya ang bawat salita natin Diba? Ano, magmamalaki pa tayo? Sabihin, hindi natin alam ang ginagawa natin? Sa tao. Sa tao, matago lang sa dahon ng saging, wala na Di na natin makikita sa Diyos, kahit pa sa ilalim ng lupa tayo gumawa, kapatid, makikita ng Diyos yan. Lalo na yung masama. Tuloy, ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay, kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Hallelujah! Purihin naman natin ang Diyos. Diba? Bawat salitang namumutawi sa ating labi, sa ating bibig, alam ng Diyos. Iniisip pa lamang natin, alam na ng Diyos. Paano tayo makapagtatago niyan? Kaya tuwang-tuwa pa yung mamatay tao hindi ka tayo nakita, nandun na, tinapon na natin. Mga lahi ng mga ulupong, hanggang kailan kayo makapagtatago sa Diyos? Hindi kayo makapagtatago sa Diyos. Yan ang lagi ninyong tatandaan. Walang makapagsasabi ng di matuwid na di pa mapapansin ng Panginoon. Sa malaot madali lalapatan siya ng marapat na parusa. Tingnan nyo, lalapatan tayo. Yan mo, mamamatay tao, bigla na lang pinaulanan ng Armalite kahit na nagtatago. Di ba? Dahil kalooban na ng Diyos, dumating na ang oras na puno na ang Diyos sa mga ginagawa natin na kasamaan. Kala lang natin di tayo nakikita. May ginagamit ang Diyos, gumagawa ang Diyos ng paraan para mabigyan tayo ng punishment, karampatang parusa sa mga ginagawa natin. Hindi lang natin alam yan kasi hindi natin naunawaan. Pero sa mga taong binigyan ng karunungan,
Naunawaan natin na yan. Yan. Ang mga binabalak ng mga walang takot sa Diyos ay isa-isang susuriin. Ang bawat sinasabi nila'y makararating sa Panginoon at tatanggap sila ng parusang marapat sa kanilang kabuktutan. Hallelujah! Ano, makapagtatago ka pa? Hirit pa! Ilagay natin ika doon sa damuhan, hindi tayo makikita. Hanggang kailan kayo mag-iisip ng ganyan, mga kapatid? Hanggang kayo'y bumaho na. So, ayan. Hindi ipahintulot ng Diyos na may lumaban sa Kanya. At yamang naririnig niya ang lahat, hindi ninyo maililihim ang inyong mga pagsalangsang. Hallelujah! Kaya huwag kayong reklamo ng reklamo. Walang kabutihang maidudulot iyan. Iwasan ninyo ang usapang udyok ng hinanakit. Ayan, no? Ang mga sinasabi ninyo ng palihim ay pilit na magbubunga, at ang pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa. Ano? Sinungaling pa more. Maligtas laang eh. Kahit magkatibat-tabingi na yung bibig eh. Maligtas lamang kasinungalingan. Ayan. Diba? Oh. Kaya huwag kayong reklamo ng reklamo. Walang kabutihang idudulot iyan. Iwasan ninyo ang usapang udyok ng hinanakit. Ang mga sinasabi ninyo ng palihim ay pilit na magbubunga, at ang pagsisinungaling ay kapahamakan ng kaluluwa. Kita nyo naman, mga kapatid, ganyan po ang Diyos. Kaya pinapakilala ko po sa inyo, yan po ang katangihan ng Diyos. Wala po tayong malilihim pagdating sa Diyos. Wala po tayong may tatago pagdating sa Diyos. Sapagkat alam ng Diyos, gagawin pa lamang natin, binabalak pa lamang natin, alam na ng Diyos. Kaya yung bibiktimahin ninyo, alam na rin niya. Alam ng Diyos kung paano niya ililigtas. Masyado tayong bilib sa sarili natin, tayong mga walang alam sa katotohanan. Kaya panahon na po, brothers and sisters, ayan, napapanahon na po tayo ngayon. Kailangan magbagong buhay na po tayo. Iwasan na po natin yung pagsisinungaling, mga kasinungalingan, at yung yung usapan na udyok ng sama ng loob. Pagkat hindi po tayo makapagtatago sa Diyos, hindi po tayo maliligtas, hindi po tayo makapaglilihim sa Diyos. Kaya paalala po, brothers and sisters, sa panahon natin ngayon, kung gusto po natin na magkamit ng buhay na walang hanggan, makarating tayo doon sa lupang pangako sa atin, yung bagong langit, bagong Jerusalem, at bagong lupa. Sumunod po tayo sa utos ng Diyos, magmahalan po tayo. Ayan po yung pagmamahalan na tinutukoy dito, ay sumunod sa mga utos ng Diyos. Yan po yung exact definition po nung sinasabi doon sa aklat ng Juan na mag-ibigan kayo. Yan po yung tinutukoy po dyan, na mag-ibigan kayo, mamuhay kayo ayon sa mga salita ng Diyos. Hindi yung dinadagdagan, kinukulangan para mapaganda lamang yung salita. Kaya huwag po tayong makikinig sa mga ganyan. Bagkus layuan po natin yan. Tayo po ang makapagliligtas sa buhay natin na ito tungo sa buhay na walang hanggan. So paalala po, mga kapatid, bilang kapatid ninyo kay Kristo, kung kayo po ay mananalig at manampalataya, kung tayo po ay naghahangad ng buhay na walang hanggan at makarating doon sa bagong langit, bagong lupa, bagong Jerusalem, ganyan po ang gawin natin. Sapagkat ang itinuturo ko po rito, makinig po kayo sa mga sinasabi ko po. Hindi po sa akin yan salita, kung hindi pinagkakatiwala po sa akin ng Diyos upang iparating po sa inyo. Nang sa ganon, pare-pareho po tayong maligtas.
Yan po, paalala po, brothers and sisters. So hanggang sa muli, kung loloobin ng Panginoon na ako'y muli makapagpahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesus, ang mabuting balita ng kaligtasan. Hanggang sa muli, God bless you all. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Espiritu Santo. Sumayin niyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.